Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagahari, isang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, sa isang barangay na sabihin natin medyo nakatago sa kabisera ng bayan o syudad, mayroong magkapitbahay. Napakalayo ng barangay na ito sa bayan. Mahirap ang sasakyan. Lalong-lalo na kung wala kang sariling sasakyan. At madalawang magsasaka, magkapitbahay. Ang isa sa kanila may karabaw. Ang isa sa kanila may tricycle. Ngunit yung mayroong karabaw, walang tricycle. At yung mayroong tricycle, wala namang karabaw. Paniman na noon nung mga panahon yan. Kaya itong mayroong tricycle, pumunta doon sa may karabaw at ang sabi, "Pare, nakahanda na yung aking lupa. Ngunit wala akong maupahang traktor, wala akong mahiram na karabaw. Alam ko sa ngayon nagpahinga ang iyong karabaw. Pwede ba hiramin ko muna sa araw na ito sapagkat hindi ako makapagtanim, masisira ang aking pagtatanim kung hindi ko maihanda ang lupa." Ngunit nagiging maramot ang kapitbahay na mayroong karabaw. Hindi niya pinagbigyan ang kahilingan ng kanyang kapitbahay. Ano ang nangyari? Hindi na handa ang lupa, hindi nakapagtanim, patay ang hanapbuhay ng kapitbahay na mayroong tricycle. Lumipas ang ilang araw o buwan, isang hating gabi, yung kapitbahay na may karabaw pumunta sa kanyang kapitbahay na may tricycle. At ang sabi, "Kapitbahay, pwede ba? May sakit ang aking misis. Wala akong magamit na sasakyan. Gabing-gabi na. Kailangan madadala ang aking misis sa kabayanan upang magpagamot." Ngunit naalaala nung may tricycle, ang ginawa sa kanya ng kapitbahay, kamakailan. Umiral ang kanyang mapaghiganting sabi niya, lintik lang ang walang ganti, sabi niya. Kaya sabi niya sa kanyang kapitbahay, "Kapitbahay, pasensya ka na. Subalit, bukod sa walang gasolina ang aking tricycle, hindi ko ito na-check up, baka may mangyari sa daan." Walang nagawa ang gustong manghiram ng tricycle. Hindi na ipagamot ang asawa. Sa madaling salita, patay ang asawa. Ano ang aral na ating mapupulot sa salaysay na ito? Mga kagabay, tandaan natin ang tinatawag o ang kasabihang, gawin mo sa kapwa ang nais mong gawin ng iyong kapwa sa iyo. Huwag mong gawin sa kapwa ang nais mong huwag gawin ng kapwa sa iyo. Sa madaling salita, kung kailangan ng iba ang ating tulong, tayo man darating din ang mapagkakataon. Tayo ay mga kailangan din ng tulong ng iba. Ngayon, sa punto ng magandang kasabihan ating nabanggit, ang ibig sabihin,
Kung nais mo na tulungan ka ng kapwa, tumulong ka sa kapwa, ganun din. Kung hindi ka tutulong sa kapwa, hindi ka rin tutulungan ng iyong kapwa. Ito ang nangyari sa ating salaysay sa puntong ito ng ating kagabay. Bagamat nakikita natin na parang very obscure o madalang mangyayari ang ganitong pagkakataon, ito ay totoong nangyayari. Sapagkat sa totoong buhay, sino ba sa atin ang gustong masaktan? Sino ba sa atin ang hindi nangangailangan? Marami lamang dyan ang matapobre. Marami lamang dyan ang mapagsamantala, hiram ng hiram sa kapitbahay, ngunit ayaw magpapahiram. Hingi ng tulong sa kapitbahay, ngunit ayaw tumulong sa kapitbahay. Ito ang sisi sa ating buhay. Hipokrita, maramot, plastic tayo. Nakikita natin ang pangangailangan ng ating kapwa, ngunit maramot tayo. Matigas ang ating mga puso. Sana kahit na anong tulong, anong tinatawag natin, anumang concern, maliit o malaki, ibigay natin sa ating kapwa. Sapagkat sinasabing, no man is an island. Walang sino man sa atin ang parang isang isla. Nakita niyo yung isang isla, nasa gitna ng dagat, nasa gitna ng tubig. Napakaganda. Ngunit kung ito ay pabayaan lamang, walang mangyayari. Sapagkat ang isla, hindi magiging isang maganda. Isang magandang tawag natin halimbawa sa turismo o sa mga magagandang tanawin kung hindi ito pagtulong-tulungan ng natin. Ganon din ang ating simpleng pamumuhay. Sa lahat ng mga pagkakataon, kailangan natin ang isa't isa. Kaya nga, mayroong doktor, mayroong abogado, mayroong inhinyero, ngunit mayroong ding janitor, mayroong magsasaka, mayroong basurero. Hindi lahat tayo kaya natin gagawin ang mga bagay-bagay na nanaisin natin. Hindi pwede ang tinatawag natin, bahala ka na sa buhay mo, bahala ka na sa sarili mo. Dito ako, doon ako. Hindi yan. Tayong mga tao, tayong mga nilikha ng Diyos, ay tinatawag na sosyal, makalipunan. Kailangan ng isa't isa. Hindi tayo nilikha ng Diyos para sa sarili lamang. Minsan nga, ang ating kamatayan ay may dahilan. Hindi pansarili, kundi para sa bayan, para sa kapwa. Si Jesus, tinanggap ang kamatayan ng dahil sa ating mga kasalanan. Hinuhugasan ng Panginoon ng ating mga kasalanan. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Napakagandang aral ng isang taong nakikita natin nakabayubay sa krus. Isang taong hindi dapat magiging ganyan sapagkat siya ang Diyos. Ngunit siya ay ehemplo, waran ng ating mga dapat gagawin. Tulungan natin ang ating kapwa sapagkat nangangailangan tayo ng tulong ng ating kapwa. Huwag tayong gumawa ng masama kung ayaw natin gawin tayo ng anumang masama.